Hello guys. So this is the Osmo Action 5 Pro. Bagong release ni DJI. So last year around August ni-release niya yung Action 4. So ito na yung sumunod sa kanya, release this September, Osmo Action 5 Pro. So we will discuss some information about this new action cam, and we will do unboxing. So tignan natin kung ano yung mga kasama niya sa box. So ito yung adventure combo. So dalawa yung pagpipilian nyo, adventure combo and the standard. Yung adventure combo, ang price niya is 27,990. Yung standard is 22,190. Okay, so let's unbox this. Okay, so bago natin unbox itong bagong action cam ni DJI, so check natin yung mga specification dito sa likod. So ito yung pwede nating i-expect sa kanya. So have 1/1.3 inches CMOS sensor, and also center and track subject with enhanced precision. And then the third one is the dual HDR OLED touchscreen display, and it can shoot up to 4 hours. So meron din siyang features ng professional audio recording with DJI microphone connection to. So pwede na daw mag-connect dito ng dalawa na mic. And then the last one is the robust stabilization with 360 horizontal steady. Okay. So yung mga nabanggit na yun, like dun sa CMOS sensor niya na 1/1.3, so it can shoot up to 40 megapixel. Compared dun sa Action 4 na meron lang siyang 10 megapixel. And then dun sa center and track subject, so kung naka-steady yung camera nyo and then nag-shoot kayo, so kaya niyang i-track para ma-center niya uli kayo dun sa display. So nasa settings naman yun. Check natin mamaya sa settings. And then yun sa display, so harap likod niya is naka dual HDR OLED touchscreen display na siya. And then do sa battery, so dati kasi ang gamit ni DJI is 1770 mAh. So ngayon gumamit na sila ng mas mataas na 1950 mAh. So sabi nga nila, it can shoot up to 4 hours. And then check natin mamaya yung sa horizontal steady. So meron siyang different setting para dun sa horizontal steady niya. Okay, so ano ba yung mga expect natin na laman ng box? So yung laman ng box niya is yung unit mismo, yung Osmo Action 5 Pro, and then yung battery. So since naka adventure combo tayo, so tatlo yung laman niya na battery with battery case. So meron din siyang 1.5 extension rod, locking screw dalawa, and then protective frame, carb adhesive base, adapter mount. So dalawa yung adapter mount niya, isang mini, yung isa yung long, and then type C PD cable. So yun, doon nga pala sa nilabas nila, so same pa rin naman doon sa mga previous. Meron tayong standard tsaka meron tayong adventure combo. So yung standard combo, ang price niya is 22,190. And then dun sa adventure combo, which is ito yung hawak natin ngayon, 27,990. Okay, so unbox na natin. Tingnan natin kung ano yung mga laman sa loob. So ito nga pala, kapag sa una ina-activate pa siya. So kung napansin nyo, nakabukas na siya, gawa ng for testing purposes and also activation dun sa store na kinuha na natin.
So, ito yung expect natin na laman. So, meron siyang dalawang box. And then, meron pa siyang isang para dun sa extension rod. Oh, yeah. So, yan yung laman niya. So, unahin natin yung sa accessories. Check natin. So, ito yung adapter mount. Yung mini. And then the Type-C to Type-C PD cable. The charging case. Check natin yung tatlong battery sa loob. So, ito yung tatlong battery. So, kasama siya dun sa package ng Adventure Combo. And then, meron din siyang mga documents. So, may sticker dito sa loob and then yung manual. Check natin itong nandito mismo yung camera. So, this is the Action 5 Pro. And then the protective case. Ito yung dalawang screw, locking screw. And then yung carb adhesive base. Tsaka andito na rin yung isang adapter mount. Ito pala yung long, ito yung mini. Yung nakakabit dito sa adapter mount. Okay. So, ito na yung lahat. So, check natin. Power up natin yung unit. So, dito sa camera, so, nandito yung sa front niya, nandito yung lens tsaka yung isang touchscreen. And then ito yung main na display niya. And then dito sa gilid na to, andito yung quick switch niya. And then yun sa port ng Type-C. So yung sa Type-C niya is dun para sa file transfer at saka charging. And then sa kabilang side, nandito yung sa battery case niya. And then for the SD card. Lagay natin yung battery. Okay. So nailagay na natin yung battery. Wala pa akong nilagay na memory card dito kasi meron siyang built-in na 47 GB. So testing muna natin 'yon. Yun yung bagong features niya. So doon sa mga previous wala naman siyang built-in na memory. So ito meron siyang bagong features na meron siyang built-in na 47 GB. Okay. So dito sa top nandito yung shutter button niya. Nasa ilalim yun sa quick release para dun sa mga accessories. Okay, so power up na natin yung unit so para ma-check natin yung mga settings niya. Okay, dun sa unang power up nito, nung una namin nabili is naglabas siya ng QR code. So yung QR code na yun kasi is
kailangan mo ma-scan and then mai-download yung app para mai-activate yung unit at the same time connect mo siya dun sa cellphone mo. So yun ang gagamitin mong pang-download yun sa cellphone mo once na na-scan mo na. So ito yung likod, yung main na display niya, and then ito yung sa harap. Doon nga pala sa DJI Mimo apps na dinownload. So meron dong 14 course na pwede nyong i-open para siyang tutorial para doon sa mga first time user ng mga action cam ni DJI. So naandun yung sa first video is yung first use, and then system setting, shooting parameter setting, EAS mode, depth and altitude, playback and transfer, and then underwater usage note, dashboard, subject tracking, super slow motion, GPS, Bluetooth remote control, biking accessories, multifunction charging handle, and then yun sa pinakahuli is using with DJI Mic 2. So dun sa mga settings niya, i-explore natin. So dun sa system setting, swipe down lang natin dun sa screen. So dito makikita natin yung costume, quick switch mode, brightness, system setting, and then yung orientation lock, screen lock, voice control, tsaka yung full front screen. So nandun din, dito rin kapag swipe natin pakaliwa, so nandito yung sa details ng memory card niya. So since ito nga is meron siyang internal memory na 47.8 GB. So wala siya naka-install na SD card ngayon. Tapos para bumalik tayo dun sa live view niya, so swipe up lang natin ulit. And then doon naman sa mga shooting mode niya, so swipe natin from left to right. So nandito yung mga shooting mode niya. So merong photo, video, super night, subject tracking, then yung slow motion, then time lapse. Para naman doon sa parameter setting, so swipe up natin doon sa screen. So makikita natin dito yun sa video resolution niya at saka doon sa frame rate. So ang maximum na video resolution niya is up to 4K. And then for the frame rate hanggang 120. So para ma-access naman natin yun doon sa EIS at saka doon sa FOV niya, so click lang natin yung nasa right top. So ito yun sa EIS niya, ito yun doon sa FOV niya. So yun sa EIS, meron siyang off, rock steady plus, horizontal balancing, horizontal steady. Doon naman sa FOV niya, meron tayong standard, merong wide tsaka ultra wide. And then itong nasa left top button, so nandito yung video, pre-record and loop recording. So pwede kayo mag-select kung sa loop recording pwedeng every 5 minutes another video siya. So meron 20, merong 1 hour. Yung sa harap na niya na display, so parehas din naman siya na touchscreen, mas maliit lang. So nakalock siya ngayon, i-unlock lang natin. So halos lahat naman ng function dun sa main display niya is nandito rin.
meron pa siyang isang parameter setting para sa image and audio. So, from live view, click lang natin itong parameter setting. So, naandito, makikita natin yung mga pwede natin adjust. Then, yun sa color niya, so, naandito yung normal bit, HLG 10 bit, DLAG M 10 bit. Okay, that's all for the unboxing. So, check natin yung mga accessories na lang. Labas natin sa mga plastic.